Diyos, purihin natin ng Diyos. Kabutihan niya'y hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay hindi maubos, purihin natin ang Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-11 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intention para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Corinto, ay kanya pong pinupuri ang mga Kristiyano sa Corinto dahil sa kanilang kabutihang loob na sila'y tumutulong sa ibang mga sambayan ng Kristiyano. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturo ng ating Panginoon kung paano maging ganap na ang pag-ibig ay para sa lahat, maski kaaway ay ibigin, upang tulad ng Diyos na Ama, tayo'y magiging perpekto o ganap. Pero sa buhay natin ay hindi po ganon kasimple dahil sa ating mga personal at kuminsan karupukan bilang tao at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila na matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili
una sa Panginoon at pagkatapos sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito. Yamang siya'y nagsimula nito at kayo'y tinulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang loob. Sa Diyos na lumikha iyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahan lagi, Panginoon. Panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga bihag, isinauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bagong utosan ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapakutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman, sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa niyong higit kaysa iba?
ginagawa rin yun na mahintel. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-11 na linggo ng kalimang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema sa araw ngayon, dahil bawat araw po ay mayroong tema, ay ang pagiging ganap o perpekto. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, ang pagiging ganap ay Muslim. Pero dahil ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay nakasulat orihinal sa Koinoko na Grigo, ito po ay Telios. Kaya sinabi sa ating ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 48, Himes Telioy. Ang Telioy mula po sa Telios, paging perpekto, paging ganap. Himes kayo. Na dapat pala maging ganap tayo, pero ang paging ganap at perpekto, hindi po sa kung anong konsepto. Hindi po kung sa anong personal na pagtingin sa buhay. Ang batayan natin ay ang kaganapan na nagmula sa Diyos, magiging ganap gaya ng ating amang nasa langit. At ano po itong tinatawag na perfection, perfecto, ganap, o Muslim, Telios? Ito po ay una sa lahat na ang Diyos ay puspos ng kaganapan. Puspos yan ng kaganapan sapagkat siya ay Diyos ng liwanag. Wala pong karimlan, wala pong imperfection. Siya ay ganap sapagkat nagmula sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Siya ay ganap sapagkat lahat ng Kanyang nilikha ay nilikha niya na ganap at mabuti at uuwi dapat sa Kanyang mabuti. At ang mga imperfeksyon at hindi mabuti ay dahil sa imperfeksyon o kahinaan ng mga nilikha na may sarili siyang palo, may sarili siyang pagpasya, may sarili siyang pagpili. Kaya kapag tingnan po natin ito, atin pong makikita na ang ating paging ganap ay hindi po sa ating mismong personal na concept o pag-iisip o kalakaran. Ang perfeksyon natin ay nagmula sa turo ng Diyos na pinapahayag noon ng mga propita at pinapahayag ng pinakaganap na paraan sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang kaibahan ng turo ng tradisyon ng mga tinatawag na tradisyon ni Moises na tinatawag na Torah o tradisyon ng mga kautusan, na ang perfeksyon o ang kaganapan ay ang pagsunod sa mga kautusan. Ang sinasabi naman sa mga propita na ang kaganapan ay ang pagbalik muli ng tao sa Diyos. At sa aklat ng mga karunungan, ang kaganapan ay siyang pagkaroon ng marunong na naugnay sa Diyos. At sa ating Panginoong Hesus, iba ang kanyang perfection o pagiging perpekto o pagiging ganap. Sinasabi niya sa ating ebanghelyo ngayon ni
San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa normal na daloy ng isang sambayanan, gaano man ito kaunlad, mula sa pinatawag nating pinaka-primitibo na kabiasnan hanggang sa kasalukuyang kabiasnan. Hindi mo masabi itong sinasabi ng Panginoon na ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipagdasal mo o ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Napakahirap po yan. Dahil naitanim sa ating kalikasan ang tinatawag na DNA sa pagligtas sa sarili. Nasa kalikasan po natin, mayroong tinatawag kuminsan na killer DNA, na tayo ay handang magalit, magpuot o pumatay upang ipagtanggol ang sarili. Nasa DNA natin yan. Pero ngayon, iba ang sinabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ipagdasal ang mga umuusig. Dito sa sinasabi ng ating Panginoon, ay sinasabi niya na higit pa dapat ang ating pag-isip. Na hindi lang tayo makatao, tayo ay makakristo at makadiyos. So we should not only be human, we should be Christ-like, and we should be like God. At ito yung konklusyon, kasi itong Kapitulo 5, ang pinakahuli na versikulo ay versikulo 48. Ito yung summary sa lahat, versikulo 48. At kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. At paano nagsimula itong versikulo 1, Kapitulo 5? Nagsimula ito sa turo ng Panginoon doon sa burol. Sa 8 na pagiging ganap o pagiging mabuti o pagiging banal. Na kung saan mapalad ang mga dukha, mapalad yung mga, lahat ng mga iyon mapalad, hindi yung ayon sa pag-isip. At lahat na kailangan tayong magpatawad sa isa't isa upang tayo patawarin ng Diyos. At ngayon, sa konklusyon, maging ganap gaya ng amang nasa langit. Itong kaganapan na batay sa Diyos ay batay sa Ebanghelyo, sapagkat kung ang batayan natin, una sa lahat, ang kalikasan natin, tinatawag na human DNA for self-preservation. Siyempre, hindi tayo basta't-basta't lang sa ating kaaway o sa mga taong ayaw tatanggap sa atin. Kailangan nating ibigyang proteksyon at depensa ang sarili. At maski sa batas natin sa legal, sa mga positive laws all over the world, nandoon yung tinatawag na self-defense. Pero, iba ang Panginoon. Sabi niya, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Wala po ito sa lahat ng mga batas all over the world. Nasa Ebanghelyo lang ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin dito, tayo ay higit pa sa lahat ng uri ng moralidad. Higit pa sa lahat ng mga konstitusyon at batas na pinapairal sa buong mundo. Higit pa sa lahat ng mga kung anong mga maunlad na pag-iisip tungkol sa relasyon ng tao. Higit pa sa kabutihan at kabanalan na pinapairal ng ibang reliyon. Iba ang tinuturo ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong mga kaaway. At ang ginagamit dito, hindi ordinaryo na salitang pag-ibig. Agapati
Ektros himis. Agapati. Mula sa agape. Sa salitang Grigo, o koinoko na Grigo, mayroong 5 na salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, na ito'y ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros, ito yung pagmamahal na may pagnanais sa laman. Pangatlo, pragma, ito yung relasyon na kung saan gusto mo lang makapagrelasyon sa kapwa. At storge, ito yung pagmamahal na tinuturing mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pamilya o gaya ng iyong tatay, gaya ng nanay, kaya tinatawag ko minsan familial love. Pero panglima, agape. Ang agape ay ganap, dalisay, banal, true love. Tunay na pag-ibig. At ito yung tinuturo ng Panginoon. Agapati, ektros, hindi lang ordinaryo na kaaway. Kaaway na kinaputan mo, ektros. Dahil tayo ay magiging ganap kaya ng amang nasa langit. Kaya sinasabi niya, verso 48, himes, tilyoy, ganap, perpekto, gaya ng Diyos na Ama. At ano po ang kabutihan at kabanalan at ganap na ginagawa ng Diyos na Ama? Ang ginawa ng Diyos na Ama, siya ay nagbigkas at ang kanyang binigkas na siya rin ay ating Poong Hesus Nazareno mula sa tinatawag na mayaman noon, kaya yung sulat ni San Pablo sa Corinto, siya ay nagpakahirap upang mula sa kahirapan na kanyang ipinapahayag sa atin sa kanyang buhay dito sa lupa, tayo'y yumaman. At ano pong kayamanan na tanggap natin? Ang biyaya, ang grasya ng Diyos na matanggap lang kapag tayo umibig ng tunay na ganap na maski ang kaaway ay ating ibigin. Maski ang napupuot sa atin ay ating ibigin. Maski yung muusig sa atin ay ating mahalin at tayo magdasal sa kanila. Maski ang lahat ng tao hindi makatanggap sa atin ay ating tanggapin. Handa tayong magkaroon ng habag at awa dahil tayo umibig ng tunay. Kaya ng Diyos na umibig ng tunay sa atin. Ito ang patakaran. Ang sa Diyos, hindi ang sa tao. Hindi sa ordinaryo na patakaran. Kaya tayo ay dapat titingin na nakakaiba ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Agape, ganap na pag-ibig na ipinapahayag sa mga kaaway. Kaya, ang sinasabi ni San Pablo, ay salamat sa inyo mga taga-Korinto. Kayo'y tumutulong, kayo ay nagbigay ng abuloy, ganito, ganyan. Isa lang po yan. Pero ang tunay na kaganapan ay turo ng ating Panginoon na maski yaong mga kalaban, kaaway nila, at lalo mga Hudyo na muisig sa kanila, ay dapat nilang mahalin, dapat nilang tulungan, at dapat nilang ipagdasal. Dahil ang Diyos na ganap ay Diyos na higit sa lahat ng mga banal dahil siya'y nagmahal ng tunay. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil sa pagmamahal na yan, ganap dapat ang ating pagmamahal. Plakpakan pa natin ang ating Panginoong Diyos na nagmahal sa atin at dahil sa kanyang pag-ibig, dapat tayo rin ay handang magmahal ng tunay gaya ng ating Panginoong Diyos. At ito yung panghuli na sinasabi ng ating Panginoon. Maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Naway, maging ganap tayo. Kahit man may kahinaan tayo, maging ganap tayo dahil sa pag-ibig na tunay na ipahayag natin sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Isus
na nag-utos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway, atin pong itutugon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimigati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, na kayanang naming alay sa iyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sin paglingap at ng loob ang tayo kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong sa iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin, magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa tisak kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsaluhan, katawan at dugo ni Yesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Palad ang tao ng Diyos, ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan at dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos ating lahat. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa parish office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagdiwang.
ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito ay minaugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan awing yung panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa ating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ko yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga tumutulong, lahat ng kaisa sa atin, naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng pagpapalang siksikliglig at nag-uumapaw. Dapat tayong maging banal gaya ng Diyos na Ama, na handa tayong magpatawad at umibig maski sa mga mahirap ibigin gaya ng mga kaaway upang tayo'y maging kawangis at larawan ng Diyos. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po ang mitas bagya, mga bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Nihag mo sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kingtaglayang kawipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati